Kasama na ho natin ngayon si John Gabriel Pelias, ang summa cum laude graduate ng UP na isa rin sa may pinakamataas na nakuhang general weighted average sa kasaysayan ng Universidad ng Pilipinas. Congratulations, John. Thank you po. Paano mo ginawa yon? Siguro masabi ko lang kung paano ko nagawa yun. Hard work, tsaka dedication kung ano man ang ginagawa mo as a student. And doing away with distractions. Nako, hindi ka nag-i-internet, hindi ka nag-Facebook? Meron. Actually, I have a Facebook account. Pero hindi, proper balance of time. Ayun. Sabi nila, halos lahat daw uno o ruler yung iyong grade. Bukod sa 3 subject, anong subjects ito? Filipino 40, English 1, tsaka Math 110.2. Otherwise, flat 1 pala lahat ng grades mo, no? Okay. Pero yung 1.25 po, mataas na rin ho yun. Pambihira lang talaga na halos lahat ng grades niya. Flat 1. Saan mo ba nakuha yung galing mo? Bukod sa sabi mo, hard work. Sino matalino sa inyong pamilya, John? Hindi ko po talaga alam kasi kung meron genetic dun sa kung anong meron ako. Hindi ko talaga alam kung merong matalino sa pamilya namin. Pero masipag ka rin mag-aral? I think yun nga yung pinaka-reason kung bakit. Kasi I believe na hindi naman ako born na very spectacular, ganyan. Siguro, nakuha ko lang yun out of, yun nga, discipline, hard work. So, hindi mo sinasabing likas kang henyo? Kasi Hindi. baka talagang matalino ka talaga. Hindi, kasi hindi naman ako nagpakita ng sobrang phenomenal na excellence nung panahon nung mga bata ako, nung elementary ako. I mean, oo, sige, valedictorian ako nun, but hindi naman ganun ka-spectacular yung pagiging valedictorian ko nun. Hindi ako ganun kagaling. So, acquired. I think it's acquired. Anong nag-drive sa'yo? Anong nag-motivate sa'yo para makarating sa halos uno lahat na grades? Well, siguro, yun nga, I think na banggit din yun dun sa report no, na ayun, yung financial condition ko. Siyempre, dahil gusto mo rin umahon sa buhay, ganyan. So, mag-work hard ka talaga, no? At saka isa pa, I really love math, no? In the first place. So talagang, ganyan, pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, you put all your best in it, ganun. Nako, yung math na yan. Pero yes, kaya hangang-hanga ako sa'yo kasi tuwing nakakita ko ng matalino sa math, nako, hindi ko maisip kung paano. Ano talagang yung utak mo, kumbaga naka-attune siya sa numbers? Hindi, siguro it takes a lot of practice kasi in order to master mathematics. Siguro yun lang talaga yung dahilan, no? Kasi practice ako ng exercises, problems, ganyan. So, pag may dumating na problem, makikita mo, parang nakita ko na tong problem to. I know the strategy already kasi nakita ko na to in the past. Alam mo, tinatanong kita dyan kasi maraming mga bata na hirap sa math. Baka katulad ko na hindi mag-grasp yung numbers kaagad-agad. Ano ba ang gagawin ng mga batang ganon? Well, una, walang distractions dapat kasi in order to do math, kailangan very organized yung ideas mo, very logical yung takbo ng utak mo. So kung may distractions, wala na. No, kaya nagkakagulo-gulo na, kaya iba't ibang formula na yung ginagamit, ganyan. Tapos, yun nga, practice. So, totoong practice makes perfect pagdating sa math. Kasi pag hindi ka nag-practice, magugulat ka lang, ano tong problem na to? Parang hindi ko pa to nakita, ganyan. Pero wala kang Waterloo na subjects? Wala kang subjects na nahirapan? Kasi usually, di ba sinasabi nila, pag magaling ka daw sa English or yung mga languages, ganyan, o magaling ka sa mga written, hindi ka magaling sa numbers. In your case, meron ka bang Waterloo na subjects? Yung medyo hirap ka? Well, siguro, hindi ako ganun kahusay doon. Pero I think yung hirap, hindi naman. Kasi, I don't believe na laging ganun yun. Kasi ako nagsusulat naman ako. Ganun. At saka 1.25 pinakamababa mong grade eh. So, excellent ka sa lahat. I guess so. Okay, sa April 17, ang graduation sa UP, ikaw daw
magde-deliver ng acceptance speech ba tawag doon? Ah. To represent all of the graduates. Opo. Anong sasabihin mo sa mga kapwa mo graduates? Well, basically, yung message ng speech ko is, given na nga na student ka ng university, given na nakapasa ka ng UP, siguro talagang magaling ka. Pero yung the best na pwede mong gawin is to serve the country. No? Yun, yung parang use your talents to contribute to the greater good. Kasi hindi ka lang naman pinaaral ng UP. Sana sa ibang eskwela ka lang nag-aaral, pero nag-aaral ka sa university named after the nation. So better na gamitin mo yung skills na na-hone within the university to contribute to the country. Wala ka raw balak mag-abroad dyan? Totoo ba? Wala, ayoko talaga actually. At ano ang magiging first job mo pagka-graduate? Magtuturo ako sa institute namin. Magtuturo ka rin ng math. Math din. Anong klaseng math dyan? Math 11? Depende kung anong assign sa akin, director na. Pero protege ka raw ni Dean Nemenzo. President. President Nemenzo, yes. Anong ibig sabihin nun? Gaano kayo kadalas magtalastasan? Well, kasi naging professor ko siya sa isang subject. Medyo political theory yung subject na yun. Okay. And there was one time na parang nagpa-consult lang ako. But then that consultation ended up in a very rigorous discussion. Yun, na puro political thought, ganyan. Yun, mga ganon. Pero hindi naman madalas. Every class, nagdi-discuss kami, ganon. John, pasensya ka na pero tatanungin ko to ha. So nerd ka ba? Well, ano ba yung definition ng nerd? Kasi yung puro aral kung ng yung aral o nerd yung- normal ka rin bang kabataan na lumalabas, gumigimik? ay hindi ako mahilig lumabas or gumimik in that sense, no. Pero kung normal ako kasi hindi ako yung tipo nung mga matatalinong na hindi makausap, ganyan. Walang You're ginawa just a kundi regular guy Yes. who just happened to have flat ones as grades. Maybe. Mga kaibigan, mahilig ka bang makipagbarkada rin? Oo, Lumabas? Tawag nila sa akin people person kasi lahat daw ng cliques dun kaibigan. Wow, ang galing naman. So meron palang katulad mo na nakakapag-relate at the same time, pag nag-aral naman, subsob. So balansyado, tama Jan? I remember one joke pa nga kasi nung sabi na nakakainis daw ako kasi pag ako, nakikipaglokohan ako sa kanila pag walang klase, no? Pero but the difference is that sila, hanggang sa grades, kalokohan. Pero pagdating sa akin, hindi. So, yun nga. So, hindi ako yung ganun na pagdating sa social life, wala na. No? Parang wala kang ginawa kundi ikahon yung sarili mo in a room, tapos magbabasa ka ng babasa. Hindi ako ganun. Ano ang pinakamahalagang leksyon sa buhay mo na pwede mong ibahagi sa mga kabataan natin? Siguro, related to my case, no? Yung pinakamagandang lesson is that financial condition cannot be a hindrance to one's dreams, especially kung academic dreams. Kasi in the first place, hindi pwedeng maging batayan kahit kailan yung kung mayaman ka o mahirap ka para makapag-aral ka at para mahirang kang matalino o kung ano man. At ang nagpaaral sa'yo, nag-alaga sa'yo, ang iyong lola? Opo. Pwedeng malaman dyan kung nasa ng mga magulang mo? They have their own lives. Well, the other deceased already. So, despite this, you turned out fine. Yes. And excellent. May nagtatanong, may girlfriend ka na daw ba? Pasensya ka na. Wala po. Wala pa. Nako, I'm sure maraming interesado dyan ngayon. Super talino ng batang ito. Si John Gabriel Pelias, congratulations, ang ating summa cum laude graduate ng University of the Philippines na isa sa may pinakamataas na nakuhang average sa kasaysayan po ng UP. Congratulations. Thank you. And we wish you all the luck. Salamat. Thank you. Hindi ka mag-abroad at thank you. Ibabalik mo sa UP ang lahat ng iyong natutunan. I will.